Hi guys! Nandito pala tayo ngayon sa Motospot. Ayan o, dala natin yung Hyper. So ito guys, itong Motospot, ito paggawaan ng motor. So kung may mga scooters kayo, punta kayo dito. Bukod sa RRJR, tropa natin yung may-ari dito. Si Doc, si Joben, si Gian, tsaka si Madam Erica. Ngayon, very special day kasi kung nakasubaybay kayo doon sa YouTube channel natin, panay ako parinig na sana matesting natin yung Street Fighter ni Doc. Technically, yung kaka-acquire lang na SF, is siya may-ari ng Motospot. So nandyan yung SF sa likod. So ngayon, pinaalam ko kung pwede natin gamitin yung SF niya for review, impression ride. Daling ko lang sa trabaho ngayon, which is pinayagan naman tayo, diba? So thank you kay Doc. Nakakabit lang yung tank pad, pakita ko sa inyo. So ito guys yung Motospot. Yan, ito yung multi-million na Yamaha Aerox ni Doc. Ano yan ha? Champion sa mga ano yan, show. So ito si Doc, syempre, yung Street Fighter niya. Kinakabitan lang ng tank pad. Ayan guys. Pero later, pupunta tayo sa maganda-gandang spot. Ikutan natin yung motor. Napakita ko sa inyo yung mga upgrades na ginawa. So itong Hyper natin, iwan muna natin sa Motospot. Ngayon lang tayo makakagamit ng V4, Street Fighter V4 to be exact. Tapos of course first time gagamit ng Generation 7 or the G7. Punta tayo sa good spot tapos ikutan lang natin mabilis to. I'm not sure dun sa exact na size ng TFT display nito, pero mas mahaba na siya compared dun sa dati. Tapos marami ng settings to, marami na nagbago. Of course we have pa rin yung Ducati slide control, wheelie control, engine brake control, ABS, Ducati traction control. So marami ng ganun. Ito guys, very prone sa wheelie. Umaangat talaga yung harapan nito pag napiga mo. Kaya kung di ka sanay, wag mong bibiruin yung throttle nito. That's why merong mga slide control, traction control, and yung wheelie control. Ito naman, taas ng Although naka sports evoke tayo, so wheelie control baba natin para makita natin yung torque. Wag masyadong mababa kasi putik baka itapon tayo eh. Traction control, try natin sa kahit 1. Tapos wheelie control okay na yan, engine brake okay na yan, ABS okay na rin, nagawin natin 2. Ayan, okay na siguro yan. Pero mamaya pagbabalik natin kay Doc, babalik natin yung settings kasi testing lang natin guys. Marami tayo nakita dito. We have indication ng air which is 34 degrees Celsius. We have makita yung rear ABS naka-off. Side stand indicator meron din makikita. Tapos we have yung gear indicator, RPM. Tapos meron tayo ditong digital na speedometer. We have the clock, 12:13. Dito naman meron tayong mga settings. Ayan, meron din tayong settings dito guys. Maraming makikita dito. Ayan, yung mga G-force makikita rin. Tapos yung brake makikita rin pag piniga, throttle. Then yung lean angle nakikita rin. Napaka-angas, napaka-advanced. So auto, nandito rin, 554 pa lang tinakbo nito. Fuel consumption, trip time, percentage of power, and torque. Yan. So basically that's it. Ayun G-meter, angas yung G-meter. Yan guys, nabas natin to. Thank you sa tiwala, babalik ko ng buo to, promise. Kumpahit ka naman yan eh. Yung paggagamit ka ng ganitong klaseng bike, mix, medyo nakaka-pressure lang. Siyempre, it's a 2.2M million bike. Kung wala kang pangbayad, may pressure ka. Pero sanay naman na tayo. Yun lang talaga. Siyempre, di natin kailangan baliin yung tiwala na binigay. Halong ganitong pagkakatiwala sa yung ganitong klaseng bike, diba? So try ikutan natin mabilis bago tayo pumasok sa office. Madam, thank you. So gamit natin camera pa rin yung Ace Pro 2 ng Insta360 guys. Mahirap. Mahirap pala. Pero buti na lang magaan-gaan tong bike compared sa Hyper natin. Okay, mabilis yan. Doc, thank you. Si Madam parang ayaw nang ibigay yung bike parang kinakabahan. Hey! Street Fighter G7. Mamaya natin biririn guys. Comparing it to my Ducati Hypermotard 821 which is 2015 model compared to 2026, sobrang layo ng kanyang smoothness. Ito guys, you can feel na super smooth, super agile, ang ganda ng handling ng Street Fighter. Yung although it's a naked pero may slightly aggressive pa rin siyang tignan, which you can feel sa Panigale, which is yung sports bike ng SF. Riding this bike, it's such an honor, great privilege, huh? Last time na nakahawak tayo ng Street Fighter guys was 2023. Kay Boss Toti pa yun. Big shoutout Boss Toti. And of course gamit pa rin natin ang ating Insta360 Ace Pro 2. Yan, nakita nyo syempre.
Time check guys is 12:18. Meron tayong pasok sa office na 1 o'clock. So siguro doon na lang natin sa may circuit ikutan tong motor na to. Ngayon, ang ganda ng digital cluster nito. First time natin nakakita ng ganito sa Ducati. Dati kasi ganito ang kaliit lang eh. Parang ganyan lang. Ngayon mas mahaba na. And again, meron tayong digital speedometer here. Good luck sa atin. So yun pala, katulad yun ng hypermotard natin na walang gas gauge, which is hindi nyo rin makikita sa Panigale. Walang mga gas gauge yung mga yan. Tulad ng hypermotard natin, walang gas gauge. So tansyahan, pakiramdaman, syempre. Sanay naman na tayo, over the past years, sanay tayo na walang gas gauge. Talaga pag nakakapit ka dito guys, dapat kapit na kapit ka sa handlebars or sa handle grips, or else tatapon ka talaga nito. Pagka nagkamali ka ng piga dito, magdasal ka ng Hail Mary. And ito yung gustong gusto ko talaga sa mga V4, yung mga pitik-pitik na rev. Malayong malayo siya dun sa kasanayan natin mga inline 4, yung mga red line. Ibang iba dito, makukuha mo na yung kilig sa pitik-pitik pa lang. And dahil yan dun sa Akrapovic exhaust. Of course, quick shifter, up and down, auto grip. I can say na yung pagiging aggressive niya is tamang-tama lang din naman. Kahit na naked siya, hindi siya yung masakit sa likod, hindi siya yung awkward position. It still gives you yung aggressive na pagkatinignan ka ng ibang rider, napakaangas mo siguro tignan. Woo! Sarap ng torque. Again, quick shifter, auto blip. Yun yung maganda dito sa SF. You don't have to piga-piga pa the clutch. And yung clutch ito guys is equipped with hydraulic, Brembo. Of course nakabaso, parehas. Of course malakas yung bike mo, of course dapat malakas din yung preno mo, which is equipped with Breakmaster Corsa Corta ata to, or basta stock to. Ipatan mo yung RCS 19 na to, ganyan, blah blah blah. But parehas yung Brembo, hydraulic parehas. Are we recording him? And pagka meron kang ganitong klaseng bike, automatic yan, head turner ka, kamix. Ito yung cockpit niya guys, of course, handlebars. And kung makikita nyo, meron tayong dalawang winglet dito. Merong up and down, which is ito yung standard sa mga V4S. Ang purpose niya technically is downforce. Siyempre, hahataw ka, dapat kailangan bumaba ng bike kahit pa paano. Dapat maintain lang siya sa ground. Yun yung masarap sa quick shifter, di mo na kailangan magbaba ng silinyador to shift up. Bumigay na yun, 360 na natin. And dahil V4S siya guys, suspension nito napakaganda na, which is all-ins. Well, technically electronic suspension front and rear. So na-adjust ang suspension nito, fully adjustable electronically. So na-adjust siya dito sa dashboard kung anong play ang gusto mo dito sa bike na to. Pwede mo siyang itono manually, pwede mo siya itono electronically. Diba? Narinig mo pagka nag-upshift ako, pumuputok siya men. Of course equipped with Akrapovic exhaust, 250,000 underbelly. May babakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Yung wala kang mararamdang vibration sa mga hands mo, hindi ka mapapagod mag-ride. Hindi tina-transfer ng engine na vibration sa katawan ng rider, which is very ano ba itatawag ko doon? Very comfortable. Very thank you sa engineering ng Ducati. Kasi sa hypermotard natin, which is basically 2015 model yun, iba pa ang engineering and technology that time compared sa mga bago ngayon, di ba? But then again, I want to say thank you kay Doc, kay Madam Motospot. Again, this video is brought to us by Motospot for lending us this beautiful Street Fighter V4S. Gusto nyo bang gamitin natin yung kay Prince, yung Monster 937? Refresher lang kasi nakagamit naman na tayo nun eh. Refresher lang ba? Kung papagamit niya, tunnel bump. Ito yung hindi masakit sa tenga eh. Pag dumadaan ka, lilingunin ka tapos sarap nun ah, parang ganun. Comment down below kung gusto nyo gamitin natin yung kay Prince, yung Monster na, kaso wala pang pipe yun eh. Ako naman, pag umihiram ako ng bike o may nagpapagamit sa akin ng bike, I make sure
na kalmado lang ako, yung hindi ako pressured masyado kung na may hinihiram akong bike. Kasi pag masyado akong maingat, doon ka prone eh. Dapat kung paano mo itrato yung bike mo, gaano ka kaingat doon. Ganoon din dapat pag hinihiram mo yung bike mo. Of course, merong extra careful sa part mo, kasi nga again, hindi naman sa'yo yun. But as much as possible, medyo itatrato mo yung bike mo na kung gaano ka kaingat doon. Basta yung sa akin, pagka sobrang ingat kasi lalong kang mapoprone sa disgrasya, diba? Lalong mapapahamak yung hiniram mo. Something like that, you know. O diba, lingunin talaga eh. Hindi ko lang maintindihan bakit ganitong oras natin siya rini-review. Talagang tanghaling tabad ah. Ang tibay mo, Miko ah. Sunog na tayo niyan. Pugi natin sa salamin oh. Oh. Putik, nakita nyo ba yan? Ang pogi natin guys oh. I love that Street Fighter G7. Damn! Sarap! Sarap dok! Ayun oh, kahit konting piga-piga, meron siyang crisp na ibibigay sa'yo. Ayos ba kuya? Ayos ba kuya? Ayos ba kuya? Hindi pa naman napapaso yung ating mga thighs. Pero yung ating temperature guys is nasa 4 bars na. Tama ba to? Mag-overheat ba to? Yan ang hindi ko kabisado ngayon dito sa mga bago. Namaya kasi pag nag full bar yung temperature nito, biglang tumirik. Di naman siguro no. Hindi pa naman tayo nata-traffic eh. Ang gusto ko talaga ng mga Ducati guys, nahanginan sila, nahanginan yung engine. So gusto niya umaandar palagi. Pag hindi, yun, prone siya sa overheating. Sana hindi naman. Tsaka yung feeling ng upuan niya guys I can say masarap siyang upuan. Para siyang naka-racing seat na. Hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Saktong-sakto lang. Gusto ko yung ganitong upuan sana sa Hyper natin eh. Yung ganitong katigas lang. Di rin, like I said, di yung masyadong malambot, di yung masyadong matigas. So ito ang stock mirrors ng Ducati Street Fighter. Pretty decent, malaki. Konting silip lang, nakikita mo na yung likod. Very noticeable ng mga nasa likod. So aware ka kung ano yung mga nasa gilid mo. Although mas maganda sana yan kung walang side mirror or nabibili yung mga stealth para mag-alam naman natin maganda ang mga motor pag walang side mirror, pero bawal syempre, of course, right? Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko sa mga V4 engines. Kaya nilang magstay ng first gear, hindi nag-jerk, walang vibration. Pagka sa hypermotard ito, ganun-ganun na yun, oh. Jerky-jerky na yan. Ang gusto kasi ng hypermotard natin, laging high power, laging high rev. Ito, at least ito, syempre engineered na siya na kaya niya magstay ng first gear na hindi naghahanap ng power. So, diba, lapit lang ng office namin. Naka-off pala yung ABS natin, kaya dumudulas yung likod pag pumipreno ako. Ayun o, kahit magbabad ako ng high RPM sa first gear, wala akong nararamdamang vibration. Kaya kahit sa mga streets lang kayo, kahit first gear lang kayo, okay lang sa kanya. Lakas yung preno. Sunog na yarn. Okay lang para sa SF pare. Ikutan lang natin. Let's do a quick walk around sa SF V4S Street Fighter. Dito para may mga drama-dramang ganito yarn. Mabilisan lang bago tayo pumasok sa office. Dito na naman tayo. Ayun yung office namin So this guys is the 2026 or 2027 model ng Street Fighter V4S. V4S yung pinaka top of the line na Street Fighter. Iba pa yung sa mga yung mga V4S, mga SP pero sa Street Fighter ito yung pinakamataas, which is kapansin-pansin na natin. Itong all-in suspension, fully adjustable, electronic suspension front and rear. Ito naman yung
Rear suspension niya sa likod, guys. O, 'di ba? Naka-wire 'yan. Ibig sabihin electronic suspension. Naka Diablo Corsa Rosso 4 na gulong, which is ang size is 260/17. Sa harap naman 120/60/17. Siya na yung mugs niya, of course, naka Stylema na Brembo brakes. Of course, yung winglet niya nandiyan din. Again, naka Brembo hydraulic parehas ang clutch and brake. Naka Baso parehas. Double-sided swing arm, which is ito yung bago dahil yung mga previous version single-sided swing arm. So ito ang double-sided swing arm. When I say double-sided, meron dito, meron din sa kapila. Of course, yung narinig yung exhaust kanina is itong Akrapovic, which is designed for Ducati Street Fighter, ayun o, Ducati Performance. So naka-up map din to para sa motor na to. So naka-design talaga tong pipe na to sa motor. Pag tatanggalin mo yung pipe, madidiscarrel yung computer ng Street Fighter. So ganun yung sistema ng pipe sa system ng motor. Naka-program bale, technically. Ayun, kung makikita nyo, naka-Desmo Sidici Stradale. Niya V4S 1103cc. Of course, naka-electronic steering damper. Tapos yung upgrade na ni Doc is naka-NRC tail tidy na siya. Ayun o. Kung makita nyo dito, pag in-open natin to, tapos nag-signal light tayo, ayan o, dyan siya. Isa sa mga pansin-pansin na bago dito sa Street Fighter, itong taillight nya. Dati kasi isang ganun lang yan. Ngayon, nakaganyan na siya. Of course, bago na rin ang kanyang headlight. Bago yung tsura nya, pero hindi naman masyadong malayo sa una. Appreciate the view. When it comes to gas consumption, I'm not sure, pero definitely V4 engine is super lakas sa gas. And I think yung fuel capacity to is nasa 16 liters kung di ako nagkakamali. Tapos siyempre pagbalik natin dito, tuloy natin ang kwentuhan, tuloy natin ang impression ride. Isang rin muna ulit. Alright, pauwi na tayo, guys. O, di ba napaka-pogi yung uuwi ka, tas ganito yung madadatnan mong motor sa garahe, di ba? For sure, kung nag-iwan tayo ng 360, malamang makikita natin sino mga tumingin na dito, no? Okay, tara. Sad to say, kailangan natin ibalik kay Doc, pero again, big shoutout sa Motorspot, may Madam Erica at kay Doc Jobin for lending us this bike kahit ipamasok lang natin ng office. Yun lang naman para mabigyan ko lang kayo ng impression ride kung paano nag-ride ang isang Ducati Street Fighter sa on a daily basis, kung sakaling gagawin nyo siyang daily bike. Sa mga may pera, okay lang, pero sa hindi, I would not suggest this. Surprisingly, hindi tayo nakaramdam ng init nung papunta tayo dito. Well, tingnan natin kung maabutan natin yung rush hour ngayon, kasi time check is magsi 6 o'clock na 5:30 na. Kung matraffic tayo ngayon dahil sa rush hour, tingnan natin kung makakaramdam tayo ng paso. Pero ito, nakapagpahinga ng maayos yung bike. So ito yung start niya using Akrapovic. Medyo puputok siya, guys. Start tayo, guys. Damn! Diba? Ay! Painitin lang natin ng konti. Engine currently warming up. Expect elevated idle speed. Galing ha, dati walang ganyan. Expect daw natin na medyo mataas yung idle niya, kasi nga nag-warm up pa yung engine. Yung technology ng G7 basically surpass my expectation. Parang binibigay niya sa'yo lahat yung info ng bike, something like that. So ngayon, check natin yung G-meter, yung G-force. Kanina yung torque eh. Painitin lang natin, siguro mga 2 bars pwede na yan. Okay, are we ready? So kung papalitan pala natin yung mode dito, guys, dito sa kaliwang handlebar, may nakita ko dyan mode. This one, ito yung hazard pala. Yan, hindi ko pala napakita sa inyo to kanina. Tapos ito yung selection, turn signals, left and right, busina. Tapos ito yung modes. Yan, Road Evo, Wet Evo, Race Evo, and Sports Evo. Makita nyo yung kung ano yung mga parameters. Try natin yung Sports Evo. Woo! Shut up! Gusto ko yung stance nito, upright na may pagka-aggressive. Parang gusto ko mag-street fighter Ano kaya ang feeling ng Panigale G7, no? Ito ng hassle, pagka pipila kang ganito. Ayun lang! Nandali tayo yung traffic, boy! Diba? Mag-big bike ka ba sa ganitong klaseng sitwasyon? Rush hour, naka-Ducati ka, boy! B4 pa, boy! Tapos bumabomba-bomba ka pa. Kala mo naman talaga. Thank you, kuya. Ayun lang! Kaya pala, na traffic, merong banggaan na nangyari dito sa ating dadaanan na. Pwede ba akong dumaan diyan sa gilid? Rico! Okay ka lang ba, kuya?
pinagkatansyahan. Alam niyo naman ako guys, pag gumagamit ako ng motor na hindi sa akin, hindi naman ako kopal. So I made sure bago ko siya ibalik, it's either nililinisan ko or babagasan natin. Alam ko ang pinapagas dito ni Doc is 97 eh. Ang 97 guys, yun meron sa magas tayo. Hindi ko na sasabihin kung magkano pero pagas tayo. Boss 97, may Gcash boss? Wala po kaming QR sir, sarap po. Maganda motor. Thank you kuya. Ilang sisi? 1,100. Sarap sa ano. Mainit sobra? Tsaka mabigat pag ano. Oo. Hindi pwede dito yun eh. Gusto ko na nga ibalik eh. Hindi pwede pumasok. Maganda sa mata to kaso. Oo nga eh. Pag traffic boss. Yun nga eh. Gusto ko na nga lagyan ng diesel eh. Para tumipid. Sarap lang yun. Pag sa diretso ko eh. Ay, diretso. Alam mo na sa malalaki yan sir. Wala, bago pa lang, wala pang plaka nga eh. Ano pa lang to, 500 pa lang tinakbo. Sinasanay-sanay ko eh para Masanay ka sa bigat yan. Happy yan eh. Kasi ang hirap dito umangkas. bawal po umangkas. Hindi po ako nagpapaangkas. Nabangga ako nga rider dati ng Kaya thank you. Nare-record kaya yung G-force nito. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you so much! Pogi talaga ng R511 no? Kahit pagka naka all black ka. Kala mo Power Ranger ka eh oh? Nararamdaman ko yung bigat sa risk. Kasi nga medyo aggressive pa rin siya kahit paano. Pero hindi naman super aggressive tulad ng Panigale, but you know, still aggressive. Hindi lang kasi ganito ka-wild yung exhaust natin sa Hyper eh. Iba rin kasi ng engine yon. Maingay naman yun pero hindi siya yung ganito. Pagka nakatabi mo, somehow mai-intimidate ka eh. Tapos pagka pinipitigan ka ng ganon, let's take the Skyway guys. Yung eggs ko naluluto. Nakakaramdam tayo ng konting init guys, but it's okay, it's alright. Skyway. Ano po ako to? GS guy. Hello sir. Wow! The Luna is real. Bumibigay ang ating 360. Kahigpitan. Kahigpitan. Tingnan natin yung agility level. Woo! Grabe, responsive ng power. Napaka-smooth ng quick shifter tsaka auto blip. Very safe I must say. Ducati Street Fighter G7. Putok talaga. Woohoo! Damn! It's hard na ba? Sarap nito, boy! How about traffic? Why? Ay na, magka-cash tayo dito, boy. Gusto mo yung expressway, ha? Saan na? Hindi pwede ito.
ganda ng skies. Again, thank you sa Motorspot. Siguro ito isa sa mga the best bike na na-drive ko, itong G7. Basically, ramdam ko yung pagiging lightweight niya compared do sa na-ride natin before na G6. Meron sa atin ni Boss Toddy. When it comes to smoothness, mas smooth to. When it comes to power, same lang naman. But of course, iba syempre pagka brand new. You can basically tell the difference. Kung ano yung mga nabago sa hindi. Again, thank you so much for lending me the bike, Doc. All in angle lang 15 degrees, oh. Ano mo talaga makakahiga eh. Oh, 20. Oh, recorded 20. Damn! So far, the happiest day of my life. Pero guys, kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. That's our review impression ride dito sa bagong Ducati Street Fighter ni Doc Joven Aguilar, aka Motorsport. Well, sana swerte tayo sa mga nakakasama natin sa buhay kasi nakakahiram tayo ng ganito. And yun nga, thank you dahil sobrang nagtiwala sila sa atin, di ba? Hindi tayo titigil mangarap na magkaroon ng one of these. Basta magtiwala ka lang, kaya mo yan. Ano ngayon? Manifest lang, di ba? Why not? Magigay tayo dito. Magdadaan si Doc dito, papagalitan siya. Hoy, S1RR, diba? Nayabangan natin Doc yun. Ninayabangan natin. Sabi na tayo guys, babalikan natin siya. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin guys. Sana hindi mahaba yung vlog natin. Tao dito magbibilis eh. May mabilis na musulpot. Pasabugin ko sana yung shifter eh. Char lang. Alrighty, Motorspotty. Alrighty. Dito lang? Dito lang o pasok ko dun? Hindi naman. Sarap. Pares. Panalo naman. Solid. Smooth. Doc, thank you ah. Thank you. Outside, you can meet me on site if you wanna go